tatlong natitirang sesyon ng Senado. Kaya pala pati yung special session na pinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, absent siya. Although nag-concede na siya, mga kababayan. Kasi nga masamang-masama ang kanyang loob. Kaya until today, until kahapon, hindi pa rin siya makamove on. Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Gatchalian belies Cayetano claims majority wants to control impeachment trial, cover up flood control mess. Inaakusan niya yung bagong majority. So ang ibig sabihin, na gustong kontrolin yung impeachment, Alan Peter Cayetano. So, huwag na tayo maglukuhan. Yung kahapon, kasi may presi na kayo, at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sa kakadaldal, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, nadulas tuloy. Ano niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mong nadulas? Naamin niya tuloy na intensyon nila talagang isalba si Sara Duterte sa impeachment trial. Sa kakadaldal, kasi sabi po ni Alan Peter Cayetano, kaya daw gusto siyang palitan bilang Senate President, na nangyari na nga po na siya napalitan bilang Senate President ni Win Gatchalian. Kasi daw gusto ng bagong majority tuloy-tuloy ang impeachment laban kay Sara. Diyan ang ibig sabihin noon, mga kababayan. Sila walang intensyon na maging tuloy-tuloy yung impeachment trial. O di ba, mga kababayan? Kasi ang dapat talaga po, tuloy-tuloy ang impeachment trial. Hindi pwedeng hindi ituloy ang impeachment trial kasi may nakafile na impeachment laban kay Sara Duterte. So ang ibig sabihin, mga kababayan, drama lang pala nila yung sinabi niya na tuloy yung impeachment. Kaya kinalindar niya yung impeachment. Pero wala man talaga silang intensyon na tuloy-tuloy ang impeachment trial. Yan ang lumalabas, mga kababayan, sa kanyang statement kahapon. Di ba, mga kababayan, tama yung sabi ng mga matatanda na ang isda sa bibig na uli, yun man talaga po yung intensyon nila. Kaya ginugulo nila yung Senado. The Senate is under attack. Tama po, mga kababayan. Ayan, sabi ni Alan Peter Cayetano, wag na niya tayo maglukuhan. Inagawaan niya ninyo yung Senate majority, yung Senate presidency, para tuloy-tuloy yung impeachment laban kay Sara. Siyempre, mandato ninyo na forthwith gawin ang impeachment trial kasi si Sara na-impeach na ng Congress. Trinanmit na sa inyo, sa Senado, yung articles of impeachment. So ano pala yung intensyon ninyo? Hindi ituloy yung impeachment trial. Kasi inaakusan ninyo yung bagong Senate majority na ang intensyon kaya inagaw yung pamunuan, yung Senate leadership para tuloy-tuloy ang impeachment trial. Natural. Nakita na ninyo, mga kababayan, talagang ang isda nahuli po sa sariling bibig. So malinaw, mga kababayan, wala talaga silang intensyon. Mabuti na lang, mga kababayan, naagaw yung Senate leadership. Kaya pala, kapituko siya. Kahit 12 na yung mga senador na nasa bagong Senate majority, ayaw pa rin niyang bitawan yung pagiging Senate President. Kaya pala hindi siya nag-attend no tatlong natitirang sesyon ng Senado. Kaya pala pati yung special session na pinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, absent siya. Although nag-concede na siya, mga kababayan. Kasi nga masamang-masama ang kanyang loob. Kaya until today, until kahapon, hindi pa rin siya makamove on. In other words, malamang sa malamang, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano nanumpa sa harap ni Sara na wag bibitawan, mga kababayan, ang pagiging Senate President. Nagbaliktaran yung kanyang mga kasama. Wala siyang magagawa kundi i-give up. Kasi nga po, nasibak na siya. Tama po, mga kababayan? So ang mismong mga binitawang salita, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, ukol po sa agawan sa pwesto sa Senado, ay ang pinakamatinding resibo na nagpapatunay po ng sabwatan nila ng kampo ni Duterte, ni Sara Duterte.
ang pilitin pong hawakan yung liderato ng Senado. Kaya pala pinuslit nila si Bato de la Rosa para makaboto sa kanya bilang Senate President para harangan yung paglilitis. Yan ang malinaw mga kababayan na lumalabas sa mga lumalabas mismo sa kanyang bibig para itago ang mga ebidensya. Kaya nila tinake over yung leadership ng Senado at inagaw kay Ping Lacson, mga kababayan, yung pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At siyempre yung ultimate na motibo, iligtas si Sara sa impeachment trial. So sa simula mga kababayan, yun na yung ating sinasabi. Kasi nga po, hindi man nila tinatago ang kanilang mga aksyon at mga pananalita. Malinaw, they are Duterte senators. At nakita na natin ang kanilang mga aksyon last year pa nang i-archive mga kababayan sa kanyang motion. Nang unang motion, kahit illegal, in-entertain mga kababayan ni Chis Escudero noon. Yung motion to dismiss ni Bato de la Rosa. Butit naagapan mga kababayan ni Tito Sen na archive na lang. Pero ang talagang intensyon, totally patayin yung impeachment, articles of impeachment. Ganon din ngayon ang kanilang intensyon. Kaya itong sinabi niya na huwag na tayong maglukuhan, that is an admission mga kababayan. Aksidente yung kanyang pag-amin. Kasi parang inamin niya na kaya pilit nilang ipinaglalaban yung liderato ng Senado ay upang kontrolin o bagalan po o patayin mismo ang takbo at direksyon ng impeachment court laban po kay Sara Duterte. Kasi yun na mismo ang kanyang inakusa mga kababayan kay Sherwin Gatchalian. Kaya sabi ni Sherwin Gatchalian, sabi dito sa balita ng ABS-CBN, Gatchalian belies Cayetano claims majority wants to control impeachment trial, cover up flood control mess. Inaakusa niya yung bagong majority. So ang ibig sabihin na gustong kontrolin yung impeachment trial, kontrolin yung pace ng impeachment trial. Di ang ibig sabihin pala nun, nung ayaw niyang bitawan at inagaw niya kay Tito Sen, inagaw nila kay Tito Sen yung leadership ng Senado, yun ang intensyon nila pala. Yun ang inaakusa nila kay Sherwin Gatchalian. Ibig sabihin, yun ang nasa isip nila. Kasi nga po, sabi nga dito sa amin yung kasabihan, ang matinao, maginibo. Ang mainakusa ay siyang may gawa. Ibig sabihin, yun ang nasa isip nila. Yung nasa isip nila at saka yun mismo ang kanilang intensyon, yun ang kanilang inaakusa ngayon sa bagong Senate majority. Sabi ni Sherwin Gatchalian, wala niyang ganon kami. Baka kayo, yun ang ibig niyang sabihin, mga kababayan siguro, pero hindi man yun sinabi ni Sherwin Gatchalian. Baka kayo, yan man talaga po. So ang reaksyon na to mga kababayan ay malinaw na pag-amin na kapag ang kampo nilang nakaupo, gagamitin nila ang kapangyarihan para patakbuhin ang paglilitis sa sarili nilang pace, sa sarili nilang pag-usad. Mabagal, harang, at pabor sa may sala. Tama po? So ang desperasyong ito mga kababayan ay direktang tugon sa pagkakasibak sa kanya sa pwesto. Matapos na paralisahin ng kanyang bloc ang Senado upang bigyan ng proteksyon ang mga nagtatagong kaalyado tulad po ni Bato de la Rosa. So, malinaw mga kababayan na kung ang Cayetano bloc at ang Duterte camp ang patuloy na magpapatakbo sa Senado, ang tunay na plano ay hindi paghahanap ng hustisya po, kundi po ang tuluyang paglibing sa mga ebidensya gaya po ng questionabling paggamit ng confidential funds, bank records at saka yung AMLAC records. So malinaw mga kababayan na lumalabas na yung mga murumurong hearing tulad ng ginawa nila sa mga Maleta Boys ay isang patunay lang na kaya nila talagang gumawa ng isang circus para lamang po lituhin ang publiko. At ginawa na po nila at ilihis ang atensyon sa mga seryosong articles of impeachment laban po kay Sara Duterte. So gagamitin talaga po ng DDS senators ang Senado bilang shield o kalasag ni Sara Duterte. Ang pagigiit ni Cayetano na siya pa rin yung moral leader daw
ay kawalan ng respeto sa demokratikong proseso, mga kababayan, para lamang mapangalagaan yung interes ni Sara Duterte. Ngayon, dito naman tayo kay Sara. Sa kabila ng mga maton at mga palaban na mga pahayag ni Sara Duterte sa harap mga kababayan ng media, ang marahas na pagkapit ng kanyang mga kaalyado sa kapangyarihan mga kababayan sa Senado ay patunay po na takot silang harapin ang patas po na paglilitis. Kung tunay po kasi na matapang at walang itinatago ang Vice Presidente, bakit po kailangang pilitin ng kanyang mga galamay na kontrolin yung impeachment court? Yun ang tanong, mga kababayan. O ngayon, bistado yung script ng DDS. Nadulas po ang buong makinarya ng Duterte. Ang kanilang sigaw na political persecution ay isang malaking pambubudol. Ang tunay nilang takot ay ang naka-schedule na magsimula na trial sa July 6, kung saan tuluyan na po mga kababayan na bubuklatin ang mga dokumentong magpapatunay ng mga paglabag ng kanyang mga paglabag sa batas. So ang aksidente mga kababayan na pag-amin ni Cayetano ay nagtanggal ng maskara kay Sara. Hindi po siya biktima, kundi isang opisyal na gumagamit ng mga trapo sa Senado para lang takasan ang kanyang pananagutan sa bayan. Kaya gusto kong i-encourage itong si Alan Peter Cayetano, dumaldal ka lang araw-araw. Sa kakadaldal mo, nauli ka sa iyong sariling bibig. Naamin mo tuloy, kaya ituloy mo lang yung pag-live streaming mo, pag-live selling mo. Dumaldal ka lang ng dumaldal kasi lalo nagiging exciting ang mga kaganapan. So ang tangka mga kababayan na pagpigil sa malayang pagpasok po ng mga ebidensya sa impeachment, malinaw po siyang paglapastangan sa ating saligang batas. Ang aksidenteng pag-amin na nais kontrolin ang tempo ay malinaw na intensyong i-railroad po o patayin mismo yung kaso bago pa man ito makita ng taong bayan. Isang malubhang kredibilidad sa paglabag o malubhang paglabag sa kredibilidad ng Senado kapag ang mismong mga hukom, mga senador na kaalyado ni Sara, ang hayagang nagpapakita ng pagkampi at pagtatanggol mga kababayan sa akusado bago pa man magsimula ang formal na paglilitis. Tama po? Ang batas kasi po mga kababayan ay nag-aatas ng isang walang kinikilingang hukuman. Hindi yung isang protektorado ng mga kaalyadong politiko. Ganon. So ito pong aksidenteng pag-amin ni Cayetano ay naglantad lamang ng katotohanan na ang tapang ni Sara Duterte ay hanggang propaganda lamang po. Dahil sa likod po ng entablado, gumagamit sila ng mga galamay para patayin yung impeachment at itago yung mga nakabaong ebidensya. Huwag tayong papayag mga kababayan sa mga ganong style nila po. Ito mismo yung pag-amin ni Alan Peter Cayetano. So, huwag na tayo maglokohan. Yung kahapon, kasi may prese na kayo at gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. Impeachment at ang gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start. Diba? Noong February pa, nung ipipwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number 2 lang pala yung impeachment. Ang number 1, yung cover-up dito po sa flood control at napakarami pang iba. So, huwag na tayo maglokohan. Kaya mahirap ang daldal ng daldal. More talks, more mistakes. Kaya dumaldal ka pa ng dumaldal para mahuli ka sa bibig mismo kung ano yung inyong mga intensyon. Kasi ang ibig sabihin nito, kung ano yung inaakusan ninyo sa new majority, ibig sabihin yun ang inyong intensyon. Nang inyong agawin kay Tito Sen, yung Senate leadership, pati kay Ping Lacson, yung Blue Ribbon Committee. O di ba malinaw, Alan Peter Cayetano?
Booking kayo ngayon. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.